Lahat ng takot sa inyong damdamin, ang pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat... Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw po na ito ng Linggo. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin sa lungsod ng San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com. Tapos ay ganoon din po sa www.rngonline.org. At sa mahilig po sa Facebook, ang atin rin pong programa ay pwede pong makita sa www.facebook.com/manaligka2006. Ito po ang inyong makakasama ngayon. Isa po sa makakasama ninyo ang paring Ilocano po, si Father Bong Romano. Father Ernie Pesimo po, Bicolano. Brother Gio Gomil po. Brother Ricardo Pangilinan po. Opo, at kami po ang inyong makakasama ngayon dahil yung pong dalawang nag-anchor dito ay naordinang deacon. At sila po ngayon ay nakabakasyon kaagad, ano? Opo, kaya ito po, napakaswerte po natin na naririto po ang ating mga kapatid na pari at dalawang kapatid po na seminarista. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo muna po ay hingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Mananalangin po tayo at pangungunahan po tayo ni Father Ernie. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos amang mapagmahal, Diyos na aming kasama sa paglalakbay sa buhay, Diyos ng kasaysayan, muli po kami ay nakikipagtagpo sa iyo sa tawag ng patuloy na pakikinig at pagninilay sa iyong banal na salita. Dalangin po namin na sa aming pagninilay sa araw na ito ay lukubang kami ng iyong liwanag, ng Espiritong gagabay sa amin upang kaming iyong mga instrumento para sa mga tagapakinig mo ay tunay na makapaghatid ng balita ng mensaheng tanging sa iyo nagmumula. Dinadalangin, iniaalay po namin ang segment na ito ngayon para sa lahat ng aming mga kababayan na naapektuhan, naghihirap dala ng nakaraang bagyong Yolanda, gayon din ang lindol na naganap sa Cebu at Bohol. Sana po, Panginoon, sa aming pagtitipon-tipon ngayon, sa aming pagpapahalaga sa iyong banal na salita, maiparating mo po sa amin ang mensahe ng pag-asa, ng pagmamahal sa kabila ng maraming nararanasan namin sa buhay, lalo na sa aming bansa ngayon. Huwag mo po kaming pababayaan at kami patuloy na naniniwala, nananalig na ikaw ang nag-iisang kalakasan, kaligtasan namin, maging sa kapaghatian. Huwag mo po kaming pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po, minamahal na mga kapatid, ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito na babasahin po sa atin ni Brother Eric. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. May ilang nag-uusap tungkol sa templo at sinabi nila na may magagandang bato ito at mamahaling palamuti.
Sinabi naman ni Jesus, "Darating ang mga araw na walang matitirang magkapatong na bato sa lahat ng inyong nakikita. Iguguho ang lahat." Nagtanong sila sa kanya, "Guro, kailan ito mangyayari at ano ang tanda na sumapit na ito?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo at baka kayo ay madaya. Maraming aangking sa aking pangalan sa pagsasabing, 'Ako ang Mesiyas, ako siya.' At palapit na ang panahon. Huwag kayong sumunod sa kanila. Sa pagkabalita nyo sa digmaan ang mga kaguluhan, huwag kayong maligalig. Mangyayari muna ito, pero hindi pa ito ang wakas." At sinabi niya sa kanila, "Magdidigmaan ang mga bayan at maglalaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng malakas na lindol sa maraming lugar. Magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng mga kakilakilabot na bagay at malalaking kababalaghan sa langit. Pero bago sumapit ang lahat ng ito, dadakpin kayo at uusigin. Ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at ihaharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Sasapit ito sa inyo para makapagpakatotoo kayo sa akin. Isaisip nyo na huwag ikabalisa ang pagtatanggol sa inyong sarili, dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungan, hindi matatagalan o masasagot ng lahat niyong kaaway. Ipagkanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at papatayin nila ang ilan sa inyo. At kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit hindi maaano isa mang buhok sa inyong ulo. Sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili nyo mismo ang inyong makakamit. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, Father Ernie, sa pangunguna po sa dasal. At maraming salamat, Brother Eric, sa pagbasa sa ating Ebanghelyo ngayong linggo na ito. At muli nga po, pinapaalala sa atin na tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba, 105.3 FM at radyo natin San Jose, 103.3 FM. At ganun na rin po, tayo ay live na napapanood sa live streaming sa www.diocesofsanjose.ne.com at sa www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/Manaligka2006. So napakinggan po natin yung Ebanghelyo. Ano yung natatandaan mo, Brother Gio? Natatanda ko po doon sa nabasa ni Brother Eric. Sige. Yung tungkol sa digmaan at pagkakawatak-watak ng mga tao. So nawawala yung aspeto ng pagkakaisa at puro kaguluhan yung nangyayari. Halos yung kabuuan po ng Ebanghelyo ay yun ang pinapalabas na kwento. Okay, so actually po, yan nga po yung pagninilayan natin ngayong araw ng linggo na ito. Kaya huwag po kayong alis at sama-sama po nating pagninilayan ng Ebanghelyong ito na ating binasa sa pagbabalik ng ating programang Manaligka.
What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Jesus, show the world that only selfless love can bring 100-fold. Oh, fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen through only selfless love. Like the Holy Family with Jesus, Joseph, and Mary, home is where true love begins. Love rejoices, love embraces. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus, show the world that only selfless love can bring 100-fold. Oh, fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen. Calling all families, let's make it happen through only selfless love. Nagbabalik po ang programang Manaligkat. Ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Father Ernie Pesimo po. Brother Gio Guamil po. And Brother Ricardo Pangilinan. So, yun po. At ito nga po yung pagninilay natin. Nagsimula na nga po na sinabi kanina ni Brother Gio na nakakagulantang yung ebanghelyo. Nagpapakita po ng mga tinatawag na mga catastrophe na pwedeng mangyari, na mga palatandaan. At sabi nga po kanina ni Father Ernie, itong ebanghelyo na ito ay talagang nangyayari na ngayon, ano, Father? Totoo po. At ito nga po, yung siguro napakaganda nga po na pagkwentuhan yung nangyari na kalamidad doon sa sa bayan, yun sa Central probinsya Visayas, sa no? Leyte, particular po doon. At ito nga, yung lalo na, yung nakatuon doon sa Tacloban. At kanina, Father, meron kang nababanggit na ito ay mga pagsubok. Actually po, Father, iba-iba ang pagtingin ng mga tao ng iba't ibang sektor, no? Pero sa karamihan, ang tingin nila pagsubok itong nangyayaring ito. Pero kung titingnan po natin, itong ganitong pangyayari sa mga nagdaang matatagal na panahon, nangyayari din po yung ganito. Yung lindol, bagyo. Kaya lang ngayon, iba ang dating. Yeah. Iba ang dating, lalo na't mas marami na ang tao, mas maraming estruktura. Kaya mas marami rin ang masisira, maraming mawawala. Pero ang pagkakaiba ng nangyayari ngayon ay naiuugnay natin ito sa tinatawag na climate change. Po ba yung pagbabago talaga ng panahon? Kaya nga hindi nawawala ang usaping act of God, act of man. Di po ba naririnig natin yan? Pero sa akin po kanina, habang pinakikinggan ko, kasi itong October 24 lang ay
ipinagdiwang namin 24th founding anniversary ng simbahan, yung structure. Okay, at sa dayos naman natin sa November 30, babasbasa ng isang simbahan, St. Andrew Parish, Pantabangan. So sabihin natin, nakatayo mga building magaganda. Pero kung talagang titingnan natin, sinabi nga sa Ebanghelyo, darating yung panahon, lahat ng ito yung maguguho, lahat mawawala. At nakita nga natin sa nakaraang lindol sa Bohol, sa Cebu, may mga struktura, mga simbahan na nasira. So, mga centuries old na simbahan. At kung nangyayari man ito, isang bagay ang hindi naguguho talaga yung pananampalataya natin. At totoo yan sa karanasan ng marami. At ito nga, no, yung nangyari ito, sabi mo kanina, Father, yung sa taon ng pananampalataya. Oo. So kanina meron din binabanggit nga si brother, yung kasi nasa Year of Faith, at yung isang aspeto dito, yun din yung evangelization na yung binabanggit mo kanina, brother. Opo, Father. Ngayon po ay katulad nung nakaraang buwan po, pinagdiwang natin ang New Evangelization, na kung saan si Cardinal Tagle po ay pinangunahan po niya yun sa pagdiriwang ng banal na misa at pagbibigay ng mga inspirational talks sa mga seminarista, sa mga lay people. Ngayon po, parte po ng New Evangelization natin ay tinatawag na Green Evangelization. Wow. Na kung saan po ay ang mabuting balita, ang salita ng Diyos ay hindi lamang po matatagpuan sa loob ng simbahan, kundi sa pamamagitan po ng pakikisalamuha po natin sa ibang tao at syempre po sa pag-aalaga natin ng ating ng mga natural resources. Yan, na kung saan ang lahat ng bagay po dito sa mundo, mga tao, halaman, hayop, ay ginawa ng Panginoon. At meron tayong responsibilidad, tayong mga tao, upang alagaan po natin ito. At isang pagpo-profess po ng ating pananampalataya is to take care of the nature of the gifts given by God to us. Alam nyo, nung nangyari ito, yung napakalaking kalamidad na nangyari nga sa Tacloban, binalikan ulit, di ba, yung nangyari sa Ormoc? Opo. Oo. Ngayon, pati Ormoc, damay din ulit. Kaya yung mga tanong nga, Father, lalo na po kayo na involved po kayo sa justice and peace and Integrity of creation. No? Yung mga tanong nung bang nangyari ito, na naman sa Tacloban, huminto kaya yung mga mining? Talaga bang huminto? Nung nangyari ito, huminto kaya yung mga logging, yung mga ganyan? Nag-udyok kaya para nito? O tuloy-tuloy? Actually, isa sa malaking tanong talaga. Talaga yung malaman na tanong. Sa tingin ko, kung hanggat hindi binabago talaga yung sistema, yung lifestyle natin, kung may magaganap kung may nangyayari paghinto, pansamantala. Siguro pag nakabangon na naman ay tutuloy. Sana hindi na, no? Sana hindi na ituloy ang mga illegal na gawain. O ang anumang gawain, sabihin nating nakasisira sa mas malaking ikangay bahagi ng ating buhay, ng ekolohiya. Isang pagpapamulat din ito sa atin lahat talaga Di ba lalo sa may mga bahagi diyan sa Visayas, no? Na talagang may mga pagmimina. Ang Palawan tinamaan din. Di ba? Isa sa panawagan itong mga nakaraang taon yung million signature, di ba? 10 million ba yan? Signature against mining. Okay, ayan. Brother Gio. Yun nga po yung sabi ni Brother Eric at Father Ernie na higit sa lahat, sana tayo bilang mga tao ay kawangis ng Diyos, kumbaga stewards of creation lang. Hindi natin pag-aari ito. At ang pinakamahalaga dapat nating maintindihan ay tayo ay pinahiram lamang sa atin ito ng Panginoon. At higit sa pera, sana buhay ang ating pahalagahan. Kasi ang pera ay nandyan lang naman yan, pero kapag buhay ang nawala, napakahirap na kong ibalik. Kagaya po nung nakita natin sa Kabisayaan, na maraming buhay ang nabuwis para lamang ba uli makita natin na may pagkakamali, o saan ba talaga ang dapat nating tingnan? Kasi alam mo yung sa pagninilay nila, no, nangyari ito dahil sa tinatawag na climate change,
At yung nagdudulot nga ng climate change nga na ito, yung nagiging mainit na, no, yung epekto ng yung global warming na, ay yun sa nagiging yung sa abuse ng mga tao. At alam na natin ito. Kaya lang yung problema, kaya binemention po natin kanina habang yata nangyari yung Tacloban ay merong conference tungkol sa climate change. Opo, Yung kinukwento nyo kanina, Father. Saan nangyayari ito? So, sa Poland ngayon, Ulan no? po siya Oo. nangyari. Noong At nung nagsalita yung kanya, no? Yung delegate natin. Yung head ng Climate Change Commission sa Pilipinas. Meron pala tayong ganun, ano? Meron po. At hindi nakakarating sa barangay namin. climate change. Kasi meron pang nagsusunog doon sa barangay Okay. namin sa Gimba. Ang daming nagsusunog. May mga ganun pala, no, Father? Actually, hindi pa po Oo. katagalan ng ito'y itatag. Kaya lang, hindi pa ganun sabihin natin, kakilala o laganap, no? Ang pagpapakilala sa commission na ito. Yeah. Nabanggit natin itong climate change, no? At sa pagbasa nga, di ba, yung mga distraction na yan. Itong November 14 po, ilang araw pa nakalilipas, yung grupo namin sa Sierra Madre, Save Sierra Madre Network Alliance. So, meeting kami dito sa diocese May representative from Quezon, province of Rizal, Bulacan, and Cavite. At pinag-usapan namin yung tungkol pa rin sa Sierra Madre. Actually po, bagamat nakafocus ang mundo ngayon sa nangyari sa Central Visayas, bago nangyari po ito, di ba, recently sa Northern Luzon, no? At kasama dyan ang Tuguegarao, na kung saan ay talabak ang black sand mining. Nako. May mga lugar sa Tuguegarao, lalo na yung Gonzaga, na minsan ay pinagdalhan ng krus ng Sierra Madre, na sobrang naapektuhan nang dumating itong nakaraang bagyo. Nakalimutan ko lang yung nakaraang bagyong ito Odette yata. Si Odette, no? Sa kanya tinamaan din sila May Pablo, may At Odette, talaga no? pong may epekto doon sa mga pinagkunan ng black sand, I see. no? Yung black sand mining. Talagang may mensahe sa pangyayaring ito. Ayan po. At kanina nga yung nakakatuwa yung sinabi ni Brother Eric, meron na pala ngayon na pamamaraan para magtuon tayo. Ano yung green evangelization, ano? Yung nakakatuwa, pati nga po yung sa aspeto ng faith natin ay may hamon na pagtutuon upang pagtuunan na nga po natin na may papakita natin ang pananampalataya sa tinatawag nga na pagkalinga sa kalikasan. At ang daming hamon nga Meron akong nabasa, sabing gano'n, pag may cellphone ka daw na isa, kailangan magtanim ka ng 2 puno. Pag meron kang sasakyan na isa, pagtanim ka yata ng 7 puno. 7 puno. Pag may motor. Yung lahat ba, yung bang parang, kasi yung lahat yata ng yan ay nakakatulong para uminit yung mundo, di ba? Yung mga radiation nila. Ay, opo. Pag may TV ka, ganun din. Maka-counter mo, no? Yung negative na effect. Maka-counter ka, Lalo na ngayon po, ang daming nasirang puno talaga. Ayun. At sa kasaysayan, sa karanasan, matapos ang mga malalakas na bagyo at maraming nasisira, ang El Nino ay tumitindi. Ayun. Ngayong init. So, sa usaping cellphone na may katumba sa puno, ang isa sa mga, ako bilang pari po, nung naging gawi ko, kapag nagbibinyag ako at nagkakasal, Ayan, maganda. sa mga dating parokya ko, Opo. no seedlings, no kasal. No seedlings, no binyag. Ganun po Sugit ni Father, no? Pero ngayon po sa bagong parokya ko, ang ginawa kong style, lahat ng binibinyagan ko at kinakasal, akong nagbibigay ng buto. Wow. Buto ng akasya, 3 piraso, no? Okay. So, may symbolism ako dyan Lalo sa binyagan, yung banal na tubig na ibinuhos ko sa ulo ng bata, yun din ang pinambabasbas ko. At ang sinasabi ko lagi sa magulang, wag lang pong batang pararamihin din ang puno na kailangan ng bata. Alam mo lagi ko sinasabi yan, no? Sa mga kinakasal. So, challenge po yan Kasi totoo, kung lahat ng isinilang na buhay ay tinutumbasan natin ng puno, Iyon. siguro hindi dumating ang panahon na sobrang init. No? Kasi limbawa isang akasya. Actually, akasyang binibigay kong buto. Bagamat ang iba'y takot sa akasya, anay daw kasi. So, between anay and the init, mas gugustuhin ko Anay na. Kasi ang isang akasya pwedeng
magbigay ng lamig na 1 to 5 horsepower ng yung lamig na aircon ng isang akasya. Ganun pala Pero yun, sa iba ganun lang kadaling sirain. No? Kaya nga hanggang sa murang edad ng mga bata na binibigyan, sinasabi ko sa magulang, pag kaya na ng batang alagaan, sila na mag-aalaga niya para ma-inculcate sa isip nila, no, na mahalaga ang bawat puno. Yeah, siguro yung hamon nga sa atin ngayon, merong nakakatuwa si Father Ernie, lalo na nasa Pantabangan, talagang isa sa isinusulong nga yung ganito, na may konkreto ka nang gagawin. Kaya nga kami natatakot kapag may pinuputol na kahoy. Sabi ng mga pari, naku, pag nalaman ni Ernie yan, magagalit. Alam ba ni Father Ernie yan? May mga pinapagawa kami na mga infrastruktura sa diocese. Ang unang sinasabi kaagad, magagalit si Father. Yan ang green evangelization. Diba, no? You are aware, no? Yung ganun. Siguro maganda, baka meron din kayo maikwento. At nakakatawa nga, kaya siguro pinadala ni Lord ngayong segment na ito si Father para baka meron din kayong maikwento, brother, yung paano kayo nakakatulong sa itong green evangelization na ito ngayon. Sa amin po, bilang mga seminarista po, sa seminary po namin, kung saan, yun po yung, sa Tagaytay po, sa St. Augustine Major Seminary, kami po ni Brother Gio ay nangangalaga po ng ating mga mahal na nature, mga gawa ng Diyos, ng mga puno, ayan. Dahil yung klase po namin, kami po yung responsible sa tinatawag na ecology apostolate. Na kung saan part po ng apostolate namin ay meron kaming garbage picking. Pangalawa po ay meron kaming tinatawag na zero plastic policy within the vicinity of the seminary po. Pit. Opo. Pangatlo po, meron kami tinatawag na flower gardening. And then meron din kaming vegetable garden. Yeah. Na kung saan yung mga vegetables po namin ay nakakatulong din po sa pagkat ng budget ng seminaryo dahil kukuha na lang po kami sa may labas. Meron na kaming talong, ayan, meron na kaming pechay. Ayan po. And organic pa. Ibig sabihin po nun, yung nakakatulong po sa health ng mga seminarista. Wow, tignan mo nga po naman, no? May mga konkreto pong nagagawa sa green evangelization. At sinesenyasan po tayo, mamaya itutuloy din ang pagbabahagi ni Brother Gio. Huwag po kayong alis at babalik po ang programang Manalig Ka. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil sa kagandahan loob niya magpakailanman at pagpalain ng Diyos habang buhay. Na siyang ligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel. Ating purihin ang taon na mahabagin sa atin. Magpasalamat kayo sa Panginoon sa Kanyang mga biyaya at awa. At pagpalain ng Diyos habang buhay. Na siyang ligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. Father Ernie Pesimo po. Brother Gio Guamil po. Brother Ricardo Pangilinan po. Sa napaganda po itong mga kasama natin dito, mga nag-aaral po sa seminaryo, binibigyan po
kami ng mga insights. Biro mo, meron palang green evangelization ngayon, no? At ito nga po yung pagtutuon sa pagpapahalaga na natin ngayon sa nagaganap na mga kalamidad na ganyan, na pagtuunan na po natin na expression of our faith, na tignan natin kung paano po natin aalagaan ang ipinagkaloob nga po na ito sa atin ng ating Panginoon. At kanina nga po ay nagbabahagi kami kung paano ginagampanan ito. Si Father Ernie bilang pare, paano niya ginagampanan ito. Si Brother Eric naman sa seminaryo, kamanggagawa daw niya, di ba? Si Brother Opo, Gio, si baka Gio. merong ikukwento rin po sa atin. Sabi nga po ni Brother Eric kanina, isa po sa mga apostolate namin ay yung ecology. At karagdagan po doon sa ginagawa namin, siguro familiar po tayo sa Earth Hour na ginagawa once a year dito sa buong mundo. Yan. Sa amin po sa seminar, ginagawa po namin twice a month yung Wow. Earth Hour. Bahagi na po yun ng programa Biro, since yung mga naunang batches para maliban lang po sa pagtitipid, makaambag din po ang seminaryo sa nangyayari ngayon sa ating mga kapaligiran, lalo na po sa environment, sa ecology. And then, aside pa po doon, sa pag-aaral po namin ng teolohiya, mayroon din po kaming subject na creation. At doon nga po, minsan binibigyan ng halaga at pinapaalalahanan kami ng aming professor na bilang mga future ministers ng simbahan, hindi lamang dapat kami nagpipreach sa pulpito at nag-administer ng sacraments. Kung hindi, kabahagi din ng pagiging pare ay ang pangangalaga sa buhay at sa kalikasan. So yun po yung nagiging karanasan po namin sa ngayon. Yeah, ako rin merong ding karanasan. Minsan umuwi ako doon sa amin. Merong nagsiga doon sa mga kapitbahay namin, mga kamag-anak din namin. Ang dami, pinutol yung puno, tapos sisigan yung dahon. Di na-alarma ako. Sabi ko, gawin na lang ng organic fertilizer yan. Hindi ako pinapakinggan. Di ngingiti-ngiti lang sila kasi kasanayan doon sa mga barangay na magsusunog lang. Ang ginawa ko ngayon, kumuha ko ng timba. Tapos kumuha ko ng tubig. Nakita nila, nag-igib ako at pinapatay ko. Nung maramdaman nila na seryoso ako sa sinasabi ko, so nakita ko ay tumulong na rin. At sabi ko sa ate ko, ate, ang hirap talagang mag-evangelize ng mga pari, yung dapat ipakita mo muna, sabi ko, para maunawaan nila yung kahalagaan nito, mga ganon. Pero yung punto po, yung meron tayong konkretong gagawin para maiparamdam talaga natin na ito na yung kasama sa evangelization natin, Father. Yeah. Yung mga ganon. Ako po may mga karanasan din ako na itong green evangelization sa kalye, no? Ilang pagkakataon na po yun, ba may mga kasabay ka o may nakikita kang sa una na sasakyan na may habang umaandar, may nagtapon ng basura. Yun, dami pa rin. Nakadalawang beses na po ako na tinapatan ko yung sasakyan. Siyempre, ko walang kasalubong, no? Habang umaandar, tinapatan ko, pinagsabihan ko po yung nakasakay, no? Hindi basurahan ang Pilipinas. Ganyan, no? Ganyan. Ilang beses nangyari yan. Tapos, ganyan din po, bilang pare din po. No? Kasi yung parokya ngayon na kung saan ako naitalaga nung June 2, ay sa kabuuan po yung sa simbahan, sa offices, sa hall, sa mga kwarto. Kasi may 10 air condition lahat doon. At nag-try po kami, no, na sabi ko, mula ilang buwan na po nakalipas, no air condition, ang nagpa-function na aircon yung talagang kulob na baptistry. Hindi pwedeng walang aircon. No. Alam niyo po, bukod sa ang laki-laki ng natipid sa powers bill, ay sinasabi ko lagi sa kanila na ito yung konkretong tulong natin, contribution sa pagbabawas ng problema sa klima. At kaya nga po may pinagagawang office doon. Yung binili niyo po sa akin yun, tinutupad ko na Father Bong yung office. Project ni Father Bong yun natupad na ngayon kasi napag-abutan tayo ng reshuffle. Naka-design siya na ang ventilation niya kahit walang electric fan, walang aircon. Ay kasi may mga butas yung ilalim, may ventilation. Wow, ganda yun. Ayan po. Kaya yung mga structure talaga, yung mga dating structure, pwede rin pong i-adjust, modify para yung ventilation, malesan yung mga electric fans. Ayan po. And then, bagamat binanggit ko kanina, yung grupong Sierra Madre po namin, ang advocacy po
talaga namin ito ay may spirituality. Kaya nga iniikot namin na may krus ng Sierra Madre para hindi lang basa-basa advokasya, kundi makita natin ang kaugnayan natin sa manlilikha. Marami na po kami napuntahang probinsya at natapos na rin ang mga Catholic school sa diocese. Yeah. Ngayon po, patuloy na maglalakbay sa Southern Tagalog po region. Yeah, at least so, nakakatuwa, makakarinig ka po ng ganon na pagpapakita nga po ng ating pananampalataya na konkreto talagang tinutugunan natin ngayon. At alam nyo po ay pag wala tayong gagawin, patay tayong bata tayo. Babalandra ho lahat sa atin yan. No? At ito nga po yung nangyari po sa Tacloban ngayon, pakabigat po yung nangyari na yun. Pero alam nyo, yung sabi nga ni Father Ernie kanina, ay tignan natin ito sa mata ng ating pananampalataya. Lalo nga po ngayon na tinatawag po na year of faith. At siguro po, kuminsan parang nakita mo na gano'n na parang lugmok na puro negative na yung gano'n. Pero alam nyo, tayo na mga Pilipino na ipunla po yung pananampalataya dito, ay makakarinig ka pa rin ng mga pagpapahayag o yung expression ng kanilang ng faith. At ito nga ang nangyayari ngayon, no? Makita mo talaga yung mga pagtulong doon, ang daming tumutulong. Alam mo, isa siguro, baka yung mga tumutulong muna, merong nagkwento sa akin sabi niyang gano'n meron daw isa siyang kakilala sa bayan nila, sa bandang Coyapo yata. Meron siyang gustong ipaabot na tulong na parang 300 pesos yung ganun. Alam mo, inabangan daw niya yung kapamilya para makita lang yung BDO account number kahit wala daw siyang BDO account number, kahit wala siyang bangko. Pero pumunta siya sa bangko, kahit ninervous siya, parang first time niya napupunta sa bangko. Wow. Pero para maipaabot lang niya yung tulong niya na gano'n. Pero mo yun, no? Yung faith na... Buhay na pananampalataya, oo, yung no? pagtulong Buhay na na pagkilos. Buhay na pagkilos. At doon nga, Brother Gio, meron kang kuhan para marinig yung mga ganito na karanasan sa faith. Yun nga po, yung mga nangyaring lindol at bagyo sa southern part ng ating bansa, lalo na sa Bisaya. May kwento nga po sa amin yung isa naming kasama sa seminaryo kasi po siya po ay taga-Tagbilaran. Isa sa mga naapektuhan po talaga ng lindol. At nakita raw nila yung expression ng yung matatag na pananampalataya ng mga tao. Dahil yung mga nagiba pong simbahan, may mga bahagi daw po doon na may mga nagtataka sila bakit may mga imaheng hindi nagiba. Kumbaga nag-crumble po yung buong structures, pero yung mga imahen natirang buo. So parang yung mga karanasan pong nakita nilang yun, yung po isa sa mga naging sandala nila para manalig na hindi sila pababayaan ng Diyos. Na nandiyan pa rin yung presensya ng Diyos, na itong mga nangyaring ito ay minsan nagpapaalala sa kanila na mas lalo pang maging matatag sa ganong karanasan po. So meron ka pang ikinukwento kanina, brother, yung pare, yung taga Leyte. Nakita ko lang po sa Facebook, yung pare pong ito ay nag-aaral sa Colegio Filipino. Siya po kasi ay umuwi dahil nung nangyari sa Tacloban, wala po siyang contact sa parents niya. Tapos, na-share na rin po niya na minsan naninervyos din po siya pag uwi niya kasi bilang pare, ang nangyayari daw po kasi ngayon pag yung mga tao sa Tacloban pag nakakakita ng pare ay humihingi ng basbas ng blessing. Parang sila na yung isa sa mga source of hope ng mga tao. So minsan rin siya naninervyos, bakit ano ba yung sasabihin ko sa mga taong ito? Dahil siya mismo ay nararanasan niya yung nangyari sa Tacloban dahil nawala po yung parents niya. Pero sa katapusan po ng kwento niya, 5 minutes po ata bago siya mag-board sa plane, na-receive niya ang tawag na ligtas po yung parents niya. At I think po nasa Tacloban na siya ngayon at ibinabahagi yung presensya ng pag-asa sa mga kasama niya. Amen. No? Kung minsan, takot akong pumunta doon. Sabi siguro ng pare, baka hingin nila ako ng maraming tulong, mga material. Tapos pag nakita si Father, pwede bang basbasan mo para lumakas? Brother, meron ka bang naalalang... Father, sa akin po,
nung nanonood po ako ng news and nagbabasa ng newspaper, yung pakiramdam na gusto kong umiyak for what happened Ayan. sa country natin. But then I realized po na yung moment na to is a moment of compassion and love. Na kung saan makikita po natin yan sa, sabi nga ni Father Ernie kanina, yung buhay na pananampalataya, yung buhay na pagkilos. At yung maganda po dito ay yung compassion and love na to ay hindi lamang po nakikita sa mga kababayan nating mga Pilipino. Ngunit sa buong bansa po, yung mga tulong, yung pagmamahal ay nanggagaling din sa mga kapitbahay nating bansa and even in European countries, sa Amerika, yan. Na kung saan nagpapadala sila dito ng tulong. And yung mga tulong po na ito ay pagmamahal para sa ating mga Pilipino. Yan. Yeah. Father Ernie. So, yung nabanggit niyo ni Brother Gio, no? Totoong yung mga images, no, bagamat hindi accepted ng iba, ay naging malaking tulong sa iba. Oo. Kasi may nakita rin ako isang church na halos giba ang lahat. Yung cross hindi na tanggal. I forgot kung Leyte ba, Sabar. So, bukod dito, saka yung ibang pari na sila manasalanta rin, di ba, naghihirap. Apo. May isang pari na talagang nagmotor, di Motor, ba, ano? makarating sa Manila, From ihingi ng Samar tulong ang to kanyang Manila. mga parokyano. Wow. So, ito yung mga Yan, buhay talagang pagkilos at nagbibigay buhay sa pananampalataya, nagpapalakas. Kung may pagbanggit man sa ebanghelyo ng pagkasira, pagguho, napapalitan ito ng tinatawag na pagbuo ng Ayan. pag-asa dahil may mga tao, no, na may mga kapwa Pilipino, may international community nagtutulungan. At maganda rin nga po ipanawagan natin na kasi ang isang nakakalungkot lang dito ay may ibang pananampalataya na yung lalo na yung mga pag nakita ng simbahan natin, ayaw maguho ng hindi totoong simbahan. Na ganun, no? Sabi ko naman, kung mahilig lang ako mag-Facebook, sasagot din ako. Pero hindi ako. Kasi naman, siyempre, centuries old, no? Walang mga bakal yan. At talagang the time will come, no? Masisira. Pero yung ating pananampalataya, hindi pwedeng masira yan, matatag. Yeah. Kasi nandyan tayo no? Mga nagtutulungan, nagdadamayan sa ating Panginoon, nagdadamayan. Okay, yan po. At ito nga po, siguro nga rin po sa punto na ito na tayo nga ay nakakaranas ng ganong kalamidad. Siguro, yung iwasan muna natin na magbigay ng mga negatibo, ano? Na mga Opo. ganon na Na hindi hindi nakakatulong Tama talaga. Ang tanong siguro, ano yung maiko-contribute natin? At nakakatuwa nga po dahil panawagan din po sa lahat ng mga simbahan natin, ano, yung kung paano rin tayo tumulong. Kaya ngayong linggo na ito nananawagan tayo, 'di ba, Father? Yung second collection na ipagkaloob at hindi lang 'yon, yung pong mga nagnanais talaga na tumulong ay pumunta lang po sa mga opisina ng ating simbahan. Ano pa yung mga panawagan natin, Father? Merong Sa kanina po sa ordination, sa kahapon, no, sa oo, ordination. Bali, nanawagan ng ating mahal na obispo na sa darating na Christ the King sa pagdiriwang nito, hindi lang second collection, kundi lahat ng first collection ay tutulong pa natin. Bagamat nitong mga nakaraang araw na marami ng collection, sige pa, dagdagan pa, no? At sa amin nga sa aming parokya, hanggang sa kanayo ng mga barangay, isasambit din nila. So, hindi na din yung panawagan na ang mga Christmas party ay talagang tignan natin sa diwa na kung ano yung nangyayari ngayon, no? Hindi naman masamang magsaya sa Christmas, pero yung mga party hanggat maaari ay iugnay natin sa na pagdiriwang na lahat ay magiging masaya sa pamamagitan ng matitipid, maitutulong sa mga nangangailangan. At ito yung ngayon, yung pagsubok ng faith, yung faith nga po ngayon. At kung minsan, napakahirap yun, no? Biro mo, Father, first time na magbibigay tayo ng first collection, yung gano'n. Yung sakripisyo talaga. Sa aming mga pari, talagang malaking sakripisyo ito. Opo. Yung gagawin po namin na ito, pero kailangan gawin para maipakita ho natin yung pagdamay, yung lalo na po yung spirituality natin dito sa diocese, damayang Kristiyano. Oho, at ito nga, pag nagawa ho nga natin itong mga konkretong pagdamay na ito, ay konkretong pagpapakita rin ng tinatawag na pananampalataya. Kaya ito yung napakahirap. At alam ko po,
kahit nagiba yung simbahan ng napakaraming mga community yon, darating yung araw dahil yung pananampalataya naman na hindi nagigiba, tatayo ulit yung mga yon. Opo. At yun yung napakahalaga para sa atin, lalo na nga po ngayong closing ceremony rin yung Year of Faith, Opo. sa November 24. 24. At isusunod nga po yata yung launching ng taon ng evangelisasyon. So yung gano'n, Year of the Latest sa Pilipinas, tapos sa buong mundo ay Year of Evangelization. Dahil tayo nga po ay kakaharapin natin yung pagdiriwang ng ika-500 years na anibersaryo ng ating pagiging Katolikong Kristiyano. Alam mo siya, naisip ko, Father, siguro kaya sinusubukan tayo ni Lord dahil alam niya na matatag na yung faith kaya natin. At patuloy pa na pinapatatag tayo sa mga nangyayari nga po na ito sa buhay natin. At ito pong nangyayaring pagpapatatag na ating pananampalataya ay talagang may direktang kaugnayan sa green evangelization. Green evangelization, brother. Ayun, usapin yan na malaking issue. Yeah, so napaganda po ng ating mga pagninilay ngayon, nakaka-touch dahil nga po yung damang-dama natin yung nangyayari talaga sa Tacloban. At huwag muna po kayong alis, babalik po ang programang Manalangin.
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kapatid, si Father Bong Romano po. Father Ernie Pesimo po. Brother Gio Guamil po. Brother Ricardo Pangilinan po. Opo, nasa panghuling yugto na po tayo at napakaganda magkaroon po tayo ng paglalagom para po muli mapaalalahanan, ma-review natin kung ano po yung mga pinagnilayan natin. So gagampanan po ito ni Father Ernie. So sa atin pong pagnilay sa umagang ito ngayong ika-17 ng linggo, no, sa buwan ng Nobyembre, at sa liturgical calendar natin ika-33rd Sunday po tayo, ay ang ating pagninilay sinimulan po sa panalangin kaugnay sa kung ano yung nararanasan natin ngayon, di po ba, yung mga kalamidad na siyang nagkataon naman na sa ebanghelyo natin ay may pagbanggit tungkol dito. At ang ebanghelyong binigyan natin ng halaga ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, ika-21 kabanata, mga talata 5 hanggang 11. Nagkaroon po tayo ng kanya-kanyang personal na pagbabahagi ng usaping pagkasira, no, digmaan, kalamidad. At ito po ay itinuon natin sa hamon sa pananampalataya. At isa sa mga nabigyan po natin ng diin yung focus, yung tinatawag na green evangelization. Talagang sobrang napapanahon. At narinig, nakita po natin, no, kung paanong ang kanya-kanyang karanasan, lalo na sa nangyari sa mga nakaraang kalamidad, lindol at bagyo, ay naghatid sa atin sa pananampalatayang buhay. Okay, buhay at buhay na pagkilos bilang mga Pilipino at bilang komunidad, yung international community na nagtutulungan yan, tumutugon. At marami po ang mga pangyayari, mga imahen ng karanasang ito. Hindi lang yung imahen ng sabihin natin ng mahal na birhen na o yung cross na hindi na siya, kundi buhay na imahen na nagbigay pag-asa sa mga tao, anumang lahi, anumang pamilya, anumang pananampalataya. Yun ang maganda po nakita natin yan. Yeah. So thank you Father Ernie, at thank you po sa inyong pagkikaisa sa ating mga pagninilay ngayong linggo na ito. And of course, hindi po mawawala itong portion na ito. Baka meron po kayong babatiin o mga activity na dapat ipagpasalamat sa nangyari sa linggo ito. Father Ernie. Opo, maganda po, no, na mabigyan tayo ng pagkakataon din. Itong nakaraang November 15 nung Biyernes po ay inilunsad ang tahanan ng Damayang Kristiyano. At kinagabihan nga po nagkaroon ng concert. Ito po yung mission ng ating diocese para bigyang halaga, bigyang pansin at damayan ang mga napapabayaan na mga matatanda, PWDs, no, yung mga abandoned sa ating lipunan sa pagtutulungan ng simbahan at ng mga lokal na pamahalaan. So naganap na po ito noong Biyernes at ako po, no, sa ngalan ng diocese, sa ngalan ng ating mahal na obispo na nangunguna sa misyon na ito, ay lubos na nagpapasalamat sa mga bumili ng ticket, sa mga binigyan namin invitation na dumating, sa hininga namin ng solicitation para maging ganap po ito. Naniniwala ako na ipinagkatiwala ito sa lahat. At saka yung mga performers natin, ang gagaling po, no? Thank you. Yung maestro choir, no, ng CLSU, baw tayo ay, talaga mag-guest doon. din, Father. Ang galing. Tapos, dalawang pari natin, di ba? Si Father Edwin, Father Ramil Cruz, yan yung youth natin, si Gian, saka si Maris. Ang gagaling, very professional. And of course, no, first time ko marinig, makita ang performance ni Chinchin Gutierrez. Ang galing, no? Singer and performer talaga. Salamat po sa kanila. Sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng tumangkilik. Salamat po. Gusto rin po namin ipaabot ang aming pagbati sa aming dalawang bagong diakono sa diocese. Wow, diakono. Na inordinahan po kahapon ng ating mahal na obispo Roberto C. Malyari, si Reverendo Richard Lagos at si Reverendo Mitchell Sinense. Sila po ay naging kasama din naming mga seminarista. Ngayon po ay hangad namin ang kanilang patuloy na paglilingkod sa simbahan at sa Diyos. Brother, kami po yung pasasalamat po sa Diocese of San Jose Major Seminary.
yung samahan po nating Doseya na tinatawag sa pakikiisa po sa, yun nga po, sa ordinasyon ng ating mga mahal na ayun, brothers. And greetings din po sa Epikaya class, sa amin po yung mga kaklase namin. And St. Augustine Major Seminary po. Wow. Ako naman yung mga nakikinig. Father, alam mo marami sa Merel of Christians Church yung nakikinig dito. Nagpapabati. So lahat-lahat na po dyan, binabati po namin yung mga lay minister din dito sa katedral. Yan, habang daw nagbibiyay papunta sa service nila, pinapakinggan ito para may mapulot na homily. So thank you sa inyong pakikinig. And of course po, yung mga taga-Muñoz, tsaka sa taga-Gimba. So pagpalain po kayo palagi sa pagsuporta po ninyo sa programang ito. So ngayon, Father, Brothers, ay tatapusin po natin sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat sa linggo na ito na pagninilay namin upang tunay na mahamon po kami palagi sa pananampalataya at maisabuhay po ito, lalong-lalo na nga po ngayon sa tinatawag na green evangelization sa pangangalaga po ng aming kapaligiran. Ama, kahit maraming mga kapagsubukan sa buhay namin, nawa manatili po kaming matatag na nananalig at sumusunod sa iyong kalooban. Nawa, Ama, kami na mga Kristiyano sa bansang ito ay magsumikap na talagang isabuhay ang aming pananampalataya. Tulungan mo po kami, huwag mo po kaming pababayaan. Ang lahat ay niling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ngayon po ay pagkakalob namin ni Father Ernie ang pagbibindisyon po sa inyo at bendisyonan kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Father Ernie Pesimo. Maraming salamat po. Ito po si Brother Gio Guamil. Ito po si Brother Ricardo Pangilinan. At salamat po sa inyo, dalawang brothers at father. Napakabiyaya po ngayong programa na ito. At ako naman po inyong kabsat, si Father Bong Romano, Diyos ti Agnina, kada kayo amin apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikimig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka,
sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus.